Pahuli siya sa malaking salmon. Hi, kami nga pala ang Family Dales. Kami ay nagplano na magtrabaho sa ibang bansa para makipagsapalaran. At ang napili namin lugar ay Canada. Tara, samahan nyo kami sa journey namin dito sa Canada. Yan, maaga nagising. Jacob, hello. Dala kami. Umaga pa, lamig. 18 degree. Pero sobrang lamig na. See you, Jacob. Nagala namin siya dyan. Pakyat. Ikot-ikot lang kami. Ito yung suit ko. Lamig eh. 18 degree. Pero sobrang lamig kasi umaga pa. Bago lang sisikat ang araw kaya malamig. Kahit 18 degree, sobrang lamig na. Magpo-fall na talaga. At magtataglamig na din. Ano madami dito. Mga squirrel. At ito, yung view namin dito sa amin. Malapit din kami sa lawa. Parang sa amin lang, sa lawa ng Laguna. Ayan na oh, sumikat na yung araw. Sunrise. Gusto kasi pumunta na anak namin sa playground, kaya pupunta kami sa playground ngayong umaga. Yan yung harbor dito, yung daungan ng mga bangka. Ang ganda, di ba? Dito nila ilalagay yung mga bangka nila, especially pag winter o nag-i-snow na, kasi nga yung dagat ay nag-yellow. Pero ngayon nandito pa rin at pinapark pa rin nila. At may mga bangkang for sale dito, medyo mahal, kaya yung mga nagmamay-ari ng bangka dito yung mapepera. At di nila ginagamit yan sa pangingisda, ginagamit lang nila yan sa hobby nila na mamingwit at mag-party-party sa dagat. At yun ang lawa. Lawak din yung lawa dito. Pinaka-hobby dito sa Canada ay ang mag-fishing. Hindi sila masyadong nangingisda ng sobrang dami dito. At minsan, seasonal lang pag marami na isda. At minsan hobby lang nila. Pagkahuli nila, ay binabalik din nila. Diba? At ito, ang view dito sa harbor. Ganda, no? Siyempre hindi mawawala nagpipishing dyan. Ayun, sa dulo. Diba? Fishing. At sobrang tahimik lang sa lugar na to. At madalang din ang mga sasakyan na dumadaan. Probinsyang-probinsya. Malayong layo to sa city. Sa city, sobrang traffic. Especially sa Toronto. Ito na yung hobby dito. Tingnan nyo. Makahuli siya sa malaking salmon. Ang laki ng salmon na nahuli niya. Ayos. Pang ulam na. Dito lang sila nanguhuli oh. Sa bay. At ito naman yung pinaka-harbor nila. Ito yung pinaka-daungan ng bangka. At dyan nila kinukuha yung mga bangka pag winter na. Alam mo ba itong lake na yan, yung kita mong tubig na yan, magiging matigas yan. Pwede kang maglakad dyan pag nag-snow na. Pero ngayon ay fall pa lang. Ayun, maglalakad kami at mag-grocery kami. Ayan si Jacob nakasakay. Wala pa kasi kaming sasakyan. Pero meron kami oh. Yung sasakyan ni Jacob. Sa ngayon kasi hindi pa namin kayang kumuha ng sasakyan. Tsaka hindi pa naman namin kailangan. At di rin kaya ng budget. Kaya tsaga-tsaga lang muna tayo. Lakad-lakad lang. Nakaka-enjoy naman. Nakapaglakad, exercise.
naman kami sa trail. Nagpipicture-picture. Yung Jacob namin. Morning! Kape muna tayo bago tayo magsimba. Lamig kasi ngayon dito sa Canada. Magkakaroon muna ng kape at malilito kami. At tayo ay magsisimba today. Sunday kasi ngayon, kaya tayo magsisimba. Tapos nanood ako kanina na tungkol sa simba rin pala siya, simba. Tapos, may quote sa dyan na binigay na si Father. Ang sabi niya, don't live in the past and don't live in the future. Ibig sabihin, huwag kang mabuhay sa past. O huwag mo nang alalahanin yung past mo at saka future. Mas alalahanin mo yung present. Okay? Parang ako lang din, may mga pinagdadaanan din ako nito mga ilang araw. Iniisip ko sana ganun, sana ganyan. Hindi ko iniisip yung present na meron ako. Diba? Nagigets ko yung sabi ni Father. Sa pagkakataon nun, nanood ako nun. Yan yung iniisip ko, tapos bilang pinangaralan ni Father. Kaya napakagandang paalala sa akin na don't live, huwag ka magbuhay sa past at saka sa future. Pinakamahalaga talaga yung present talaga. Saka huwag mo tingnan yung mga bagay na meron yung iba. At tingnan mo yung meron, yung mga bagay na meron ikaw. Tsaka maging thankful ka everyday, especially today na gumising ka. So, God bless us. At dito ko na rin tatapusin yung vlog at magsisimba na kami. Bye!